Rise and Shine ngayong 5:07 at nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, mahalagang tayo po yung mag-temperature check sa buong bansa. Given na may low pressure area tayong binabantayan sa loob nating bansa, ito nga pong aasang temperatura dyan po sa Luzon. Sa Tuguegarao City po ay mataas ang ating temperatura. Meron tayong 25 to 34 degrees Celsius, asahan ng partly cloudy skies. Habang dito po sa atin sa Baguio City, mababa po ang aasang temperatura. Meron tayong 16 to 22 degrees Celsius at asahan naman na fair weather ang iiral dyan ngayong araw. Punta po tayong Visayas, dyan po sa Iloilo at Bacolod, magiging mataas din po ang ating temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius, asahan natin ng rain showers or thunderstorms, habang sa Metro Cebu at sa Tacloban, magiging mababa po rather ang ating temperatura. Meron tayong 24 to 30 degrees Celsius, asahan natin ang maulang panahon. Moving over sa Mindanao, sa Metro Davao nga po ay mataas ang ating aasang temperatura. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius, asahan ng partly cloudy skies. Habang dyan naman po sa Cagayan de Oro, pinakamababa po ang temperatura dyan. Meron tayong 23 to 30 degrees Celsius, asahan naman natin ang cloudy skies. Ngayon naman alamin na rin natin ang weather conditions sa selected areas sa ating bansa. Unahin po natin sa Cabanatuan, mataas ang aasang temperatura. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius, habang dyan naman sa Catbalogan, or rather sa Calapan, ay mababa ang ating temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tagbilaran, Bohol, mataas din ang aasang temperatura. Meron tayong 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Kidapawan, mababa po ang aasang temperatura. Meron tayong 23 to 30 degrees Celsius. At mga kababayan, laman po ng ating mga balita, ang sakit na meningococcemia. Kung kaya't mahalagang malaman natin kung ano nga bang pinagmumulan nito at paano ito maiiwasan para sa isang buhay na puno ng sigla. Laman ng mga balita ngayong Hulyo ang pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na bata sa Quezon City dahil sa meningococcemia. Kaya naman ang barangay na pinangyarihan ng insidente agad na nagsagawa ng mga hakbang para hindi kumalat ang sakit. Ang meningococcemia ay isang nakakahawang impeksyon mula sa bakterya na tinatawag na Neisseria meningitidis. Maaari rin itong maging sanhi ng pneumonia at ng meningitis na kumakalat mula sa lalamunan hanggang sa bloodstream. Maaari itong makuha sa pamamagitan ng laway o sipon mula sa carrier. Pwede ring maipasa ang impeksyon sa pagkain, inumin at kubyertos ng carrier. Ang taong may meningococcemia ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na sintomas: pananakit ng ulo, nausea o pagsusuka, stiff neck, kumbulsyon, pananakit ng joints, mataas na lagnat, rashes na may pagdudugo sa ilalim ng balat, unstable vital signs, at malalang sugat na maaaring magdulot ng gangrene. Ngunit maaari ring may meningococcemia ang taong hindi nakikitaan ng mga sintomas. Sa pamamagitan ng pag-examine ng cerebrospinal fluid, madedetect ang sakit na ito. Nagagamot ang sakit na ito sa pamamagitan ng penicillin, chloramphenicol o rifampicin na tumutulong sa pagpuksa ng meningococcal bacteria. Mataas ang fatality rate ng sakit na ito, kaya naman upang maiwasang maging biktima nito, iwasang makisalamuha sa mga carrier, ugaliing maghugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran, at panatilihing ding malakas ang pangangatawan at resistensya.